dear beloved, Boss Mike, Cervera. So ngayon, ang tanong, mga kababayan ko, ang tanong, ano masasabi nyo dyan? Kayo ba'y naniniwala talaga? Tuldukan na natin to, nakakasawa na. Tuldukan na natin tong issue ni Cathy Cabral. Ha? Oo, kasi mga kababayan ko ako, basta yung nasa isip ko, yun na yun. Basta meron akong pagdududa, tapos. Oo, di ba? Oo. Ngayon, hindi naman yun yung mahalaga na yung pagdududa ko. Hindi na rin mahalaga kung ano yung mga nararamdaman ninyo. Ang mahalaga, ganito, ang tanong, di ba? Ang tanong, paano ngayon yung mga pera? Paano naman yung mga ninakaw na pera? Ha? Boss Mike, pag ni-interview mo si Fiscal EJ, sigurado magagalit sa iyo. Meron nga, next year na. Oo, mauna si Attorney Bueno. Susunod natin si Fiscal EJ. Sa Bingador, abangan nyo. Ngayon, ang tanong ko mga kababayan ko, paano na ngayon yung mga ninakaw na pera kung meron? Paano? Siyempre, sa tagal ng panahon, di ba? O alangan naman walang kinulimbat yan. Di ba? O ngayon, ang tanong ko, paano? Paano yung mga perang ninakaw? Eto, ngayon mga kababayan ko, puntahan natin. Ano'y 51 billion pesos. Hindi yan, hindi yan. Ano ba yan? Hindi yan, no? Hindi yan, hindi yan. Hindi, idugtong na nga muna natin to, mamaya na yung mga ninakaw, ano? May mga ninakaw eh. Ang tanong ko dyan kasi mga kababayan, paano nga yun? Yung mga ninakaw. Eto pa, dagdagan pa natin ng pagdududa pala. Ito karagdagang pagdududa, mga kababayan ko. Sige na, eto na. Samantala, umano'y 51 billion pesos na budget insertions ni Congressman Pulong Duterte sa Davao. Isiniwalat noon ni dating DPWH Undersecretary Cabral sa pagdinig ng Kamara. Nakita nyo, mga kababayan ko? Nakita nyo ho? Sino ho nasasangkot at sinangkot ni Cathy Cabral? Si Pulong Duterte, anak ni Rodrigo Duterte, na kapatid ni Sara Duterte at ni Baste Duterte at nung half-sister nila na si Kitty Duterte. Nakuha ninyo? Kilala nyo na si Pulong? Yan po yung may issue ng 51 billion mahigit. Opo. Ulitin ko lang. Baka hindi nyo kilala si Pulong. Si Pulong Duterte na anak ni Rodrigo Duterte na nakakulong sa dahig at kapatid ni Vice Presidente Baliw Sara Duterte at ni Badiday Baste Duterte at yung half-sister nila na si Kitty Duterte. Kilala nyo na. Kumpleto-kumpleto yan, ha? Baka hindi nyo pa makilala. Ngayon, dagdag pagdududa ito, mga kababayan ko. Kasi alam naman natin na hindi kaila sa lahat na ang mga Duterte mahilig at ugali at nasa kanila na mga kababayan yung gawain ng pagpatay. Tama ba mga kababayan ko? Etong mga Duterte, nabatikan na ito na mga mamamatay tao daw eh. So, ngayon mga kababayan ko, kung totoo talagang pinatay, hindi nyo ba pagdududahan na baka naman pakana ni Pulong yan at saka nung mga tropa niya dyan sa malapit dyan? Lahat kasi pwede natin pagdudahan di ba? Ngayon, kung totoo naman talaga na pinatay o kung totoong namatay na, mga kababayan ko, dito sa pagbubunyag ng 51 billion, kamakailan ho kasi, abay si Baste, si Pulong, di ba iniimbitahan sa ICI. At siya nga yung nagsabi ng una na, dadalo ko. Wala naman akong tinatago, bakit hindi ako dadalo dyan? Di ba? Pero nung bandang huli, biglang nagbago isip niya. Kasi, tatalakayin at tatanungin sa kanya kung saan niya dinala yung 51 billion
na kinuha niya na pondo nung panahon ng tatay niya para daw gamitin sa flood control. Naalala nyo? Ngayon po mga kababayan ko, nangyari, bigla hong tumakbo. Biglang nagpapaalam na magta-travel sa napakaraming bansa. Ang dami. Di ba? Dami, no? Nasusundan nyo ba ako? Sa dami kong dinaldal dito, baka hindi nyo ako nasusundan, ha? Ngayon, ayun na nga. Nagpaalam, kumukuha ng travel authority para mag-travel sa 17 bansa, sabi ni Ace Venezuela. Kasama na dyan ang Malaysia, Singapore, Japan, South Korea, USA, at syempre sa Europa. Mga kababayan, ang dami! Ngayon, mga kababayan ko, tanong ko, dito sa balita na ito, hindi ba papasok man lang sa isip ninyo na hindi kaya may kinalaman si Pulong dito? Ayan. Diyan tayo Yan ang iiwan nating tanong. Dito sa mapapanood po ninyo at ipapalabas natin na balita, hindi kaya papasok sa isip ninyo na may kinalaman si Pulong dito. At kung ikukonekta ninyo doon sa pagdududa ng pulis na bakit daw iniwan ni Cathy Cabral ang cellphone niya sa loob ng sasakyan at iniwan ng driver mag-isa, walang cellphone. Diba? Jewel, thank you naman, buti pa si Jewel, super sticker! Eto na. Samantala, umano'y 51 billion pesos na budget insertions ni Congressman Pulong Duterte sa Davao. Isiniwalat noon ni dating DPWH Undersecretary Cabral sa pagdinig ng Kamara. Yan, isiniwalat po si Pulong sa pagdinig niya sa Kamara na totoo nga merong 51 billion na kinuha bilang panggawa daw ng proyekto. Grabe, no? Sa isang distrito sa kasaysayan ng Pilipinas, ngayon lang po nangyari yan, 51 billion. Sa kasagsagan pa ng pandemya yan. Wala talagang awa tong mga Duterte na to, mga puki ng inan to. Ang tao pa mo Naalala ko na naman mga kababayan ko, habang kinukuha ni Duterte, yung mga Duterte, yung mga perang bilyon-bilyon, tayo naman nahihirapan noong panahon ng pandemic, mga kababayan ko. Ganyan kawalang yayang mga potang inang mga Duterte. My God. Diba, no? Grabe. Ito na. Naalala ko lang Sobrang, nako! Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo! Brigada Live Report. Malaki ang naging testimonya ni dating Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral sa ikinisang investigasyon ng House Infrastructure Committee hinggil sa umano'y maanumalyang flood control projects. Sa pulong balitaan, sinabi ni Infracom Overall Chairman Terry Redon na si Cabral ang nagsiwalat sa Infracom ng umano'y insertions ni Davao City 1st District. Ayan kita niyo yung mukha na yan? Yung itsura na yan, mukhang magnanakaw, di ba? Walang patawad, mga kababayan ko, kita nyo. Hindi nyo ba napapansin yung mga magnanakaw, namamayat sila? Hello, namamayat sila. Tingnan nyo mukha, dati ito butsyog. Dati mga kababayan, walang leeg. Sobrang katabaan. Ngayong mga kababayan na naiimbestigahan, yung kanilang mga kalokohan, biglang namamayat, Parang si Saldico tsaka yung idol nyo si Martin Romualdez, Ang tao pa mo Wala nang pagkakaiba sa kanila. Eto. Eto na. Representative Paulo Duterte. Nanghihinayang din si Redon dahil isa sana si Cabral sa mga resource persons na makapagpapahayag tungkol sa kickbacks at ghost projects. Sa totoo lang, nung sumalang po si Secretary Cabral sa House Infrastructure Committee proceedings. Oy, bakit? Totoo naman namamayat na. Nakita nyo na ba yung kapayatan ni Martin ngayon?
Sige nga, Aber, nakita niyo na ba uli siya? Tingnan niyo mga kababayan kung gaano nakapayat. Oh. Oh. Wala siyang kinalaman diyan sa pagnanakaw ni Pulong. Iba yung nakaw ni Pulong, iba yung nakaw ni Martin. Magkaiba yung nakaw nila. Eto na, huwag kayong mag-alala, oo. Mamaya po, sa Bingador, kasama ko na naman siya. Ay, hindi. Mamaya po sa Radyo Pilipinas, ewan ko kung sasamahan pa ako ni Takero. Eto na. Nakapag-ambag naman din ho siya ng malamang testimonya. Nung panahon po yan, kasi siya po yung nag-confirm nung po 51 billion insertion ni Davao City Congressman Paulo Duterte ng 2019 to 2022. Sa kanya po nanggaling yung admission po niya. Sa kanya daw galing yung admission. Kanino? Kaya Katia Cabral, mga kababayan ko, na ibinisto nga po na totoo nga daw na meron pong 51 bilyong mahigit na kinuha, in-insert ni Pulong Duterte para sa kanyang distrito diyan sa Davao City. Grabe, no? 51 billion nung way back 6 years ago. Ang tindi, no, mga kababayan, ang tindi. Matindi si Duterte talaga. Oo. Pero ang masama loob ko doon, sa totoo lang, kasi mga kababayan, marami tayong mga kababayan na nahihirapan at marami tayong mga kababayan na halos mamalimos. Hindi na mamalimos na talaga. Kung inyo pong matatandaan yung mga taga Maynila, bawat kanto ng buong Kamaynilaan, meron pong mga hawak-hawak na placard. Ano po? Isipin nyo mga kababayan ko ito Isipin nyo itong sinasabi ko sa inyo. Tapos titigan nyo tong putang inan to. Thank God. Diba mga kababayan ko? Isipin nyo itong sinasabi ko Tapos titigan nyo itong mukha nito mga kababayan ko. Panahon po't kasagsagan ng pandemya, ang taong bayan, marami pong mga namamalimos sa bawat kanto ng buong Kamaynilaan. Habang nahihirapan ang marami nating kababayan sa kagutuman, sa kawalan, ng pagkakakitaan dahil sa ginawa netong tatay neto na isang putang ina rin. Opo, mga kababayan ko, ayun, wala hong mapapasukan, walang pagkakakitaan, walang trabaho. So, anong gagawin ng isang ama, isang ina, habang nakikitang dumadaing yung pong mga anak sa sakit ng tiyan, gutom, mga kababayan ko? Mga kababayan ko, kahit bilang isang matinong magulang, gagawin po lahat. Gagawin po lahat. Sukdulan mga kababayan na mamalimos sila, diyan po sa lansangan. Minsan kasama pa yung buong pamilya na hindi inaalintana, yung pong virus na laganap sa buong mundo, nandiyan po sila sa labas. Ang kanilang tanging sandata ay yung pong isang face mask na gutay-gutay pa. Ano po? So ngayon mga kababayan, habang nahihirapan ang marami nating kababayan, etong mga pamilya netong putang inan to, My God. nagpapakasasa naman sila sa pagnanakaw. Grabe, di ba? Grabe, no? Antindi nila mga kababayan ko. Matindi. Yan yung isang ayaw na ayaw ko talaga sa ginawa ng mga pamilyang itong Duterte. Sinamantala nila mga kababayan. Oo, yung panahon na tayo hindi makakapag-rally, hindi makakapagreklamo, kundi nandun lang tayo sa loob ng bahay natin. Grabe sila. Walang awa talaga mga kababayan ko. Walang awa!
Di ba, mga kababayan ko? Kayo. Oh. Yan, mga kababayan ko. Ngayon ang tanong ko, hindi naman yun. Naisingit ko lang. Mga kababayan ko, hindi kaya pwede nating isipin at pwedeng isipin ng kahit na sino na baka mamaya naman may kinalaman si Pulong dyan dahil nga doon sa pagpapatotoo niya, na eto nga po, itong kanyang kinasasangkutan sa 51 billion mahigit na mga pera na kanilang kinuha para daw sa kung ano-anong proyekto sa kanilang mga distrito. Nako! Diba? Yan, Iiwan ko na sa inyo yan, mga kababayan. Bahala na kayo kung ano masasabi nyo dyan kay Pulong. Di ba, mga kababayan ko? Eto na, mga kababayan ko. Ito. Puntahan na natin to. Yung asawa naman ni Cathy, Gobyerno eh. Ayan mga kababayan ko, Mga kababayan ko, ianalisa natin to. Sabi ho ng asawa ho ni Cathy, hindi ho si Cathy Binag, Cathy Cabral po, Cathy Cabral, eto, tingnan nyo. Aralin natin to sinasabi ni Kuyang. Kaya ako galing rin ang gobyerno eh. Sobra yung niya na nagpakahirap ang asawa ko. 42 years in service. Tapos ayan ang nangyayari. Gusto ko rin magbigay ng reaction, sir, sa ating... Hindi, paliwanag mo. Ito rin, isa rin eh. Minsan babatukan ko tong... Ay, nako! Alam nyo yung mga ganitong mga katwiran, yung pong nakakagigil. Kuyang, nai-issue yung asawa mo sa korupsyon. Hindi mo ba naiintindihan yun? Nai-issue yung asawa mo sa matinding korupsyon. Trilyon. Ang pinag-uusapan dito. Hindi po 1,000, 500, 250 pesos. Hindi ho ganon. Ang asawa mo nai-issue sa korupsyon eh. Di ba dapat magpaliwanag kayo at wag mo sasabihin na kawawa yung asawa mo, gago ka pala eh. Hindi totoo nakakainis ho eh. Yung sasabihin na biktima na sila, na para bang kawawang-kawawa na. Abay, kulang pa nga na kabayaran yung pagkamatay ng asawa mo sa dami ng mga nawawalang pera na itinuturo siya na may kinalaman siya, gago! Ang tao ka mo! Tama! Wag ganon! Kuya, wag ganon! Abay, isipin mo yung nagawa ng asawa mo, hindi yung nararamdaman mo. Yung feeling biktima. Wag ganon. Hindi tayo papayag no na, abay, marunong tayong maawa at marunong tayong tumingin ng kung sino yung dapat kaawaan at kung sino yung dapat kamuhian. Di po ba, mga kababayan ko, na kahit patay ka na, mga kababayan, hindi mawawala yung puot at galit ng taong bayan. Wapakels! Kung ikaw naman ay taong masama. Wapakels, mga kababayan. Diba? Kahit 10 beses siya mamatay wala kaming pakialam Napapabiktim kayo ng ganyan. Ikaw, galing ka ng gobyerno kamo bakit hindi mo pinatanggal yung asawa mo sa gobyerno? Sige nga! Sabi niya, ulitin natin. Kaya ako galing rin Tignan nyo yung katwiran, galing din ako sa gobyerno. Inang-inan to. Kaya ako galing rin ang gobyerno eh. Sobra yung niya na nagpakahirap ang asawa ko. 42 years in service. Tapos ayan ang nangyayari. Anong nangyayari? Paliwanag mo. 40 plus in service. Baka nag-enjoy naman si Cathy. Mga kababayan ko, kapag hindi ka nag-i-enjoy sa trabaho mo, di ba alis ka? Tama. Ang laki ho ng ginaganapan ni Cathy Cabral. Malaki po. Dahil po siya yung nagpaplano ng lahat ng mga proyekto halos diyan po sa DPWH. Ang laki ng tungkulin at malamang kung yung mga mabababa, yung pong mga distrito engineer, yung mga inyenhero,
yung mga district engineer, milyon-milyon yung mga nadadali. Ikaw pa kaya? Wala. Gusto po niyo magbigay ng reaction, sir, sa attention na binibigay ng... Ako, saan galing rin sa trabaho eh. Hindi na galing rin sa gobyerno eh. Kaya nga lumabas ako sa gobyerno eh. Hindi ba? Katwiran niya. Kaya nga ako lumabas sa gobyerno eh. Bakit? Nakita mo yung korupsyon? Good for you. Eka nga. Mabuti sa iyo yun. Dahil ikaw, umalis ka sa gobyerno. Yun naman pala nakita mo pala. Na ganyan ng gobyerno. Bakit hindi mo pa sinama yung asawa mo? Tama ba mga kababayan ko? Darling, mahal. Baby loves. Alis na tayo sa gobyerno. Hindi tayo ganyang klaseng tao. Di ba? Bakit hindi mo binitbit? Bakit hindi mo dinala? Bakit hindi mo pinigilan? Bakit hindi mo pinag-resign yung asawa mo? Kung ikay talagang totoo, sige nga. Kung malinis talaga yung konsensya mo, na alam mo yung kalakaran sa gobyerno, ay ang asawa mo, maganda yung pwesto. Saan? Sa DPWH? Boss Tiho, wala akong problema. Magluksa ka, magdamdam ka. Normal po yan sa mga namamatayan. Nire-respeto natin yan. Pero wag ka naman magpa-victim, gago. Diba? Huwag kayong magpa-victim dito. Ang totoong biktima dito, kaming mga mamamayang Pilipino. Lahat ng mga nanonood dito, lahat ng mga Pilipino, mula kay Lolo, kay Lola hanggang sa inyong mga apo. My God. Tama ba mga kababayan ko? Tayo biktima dito, hindi itong mga ito. Hindi itong mga putang inanto. Kaya doon ako nang gigigil mga kababayan ko eh. Yung bang para bang kayo na biktima dito? Porke nangyari yon? Kasalanan ba namin kung totoong nagpakamatay yan, tumalon yan? Di ba? Kasalanan ba namin yon? Di ba? Teka muna, wag natin tanggalin yung kasalanan nyo. Yung kasalanan ninyo na pinagdududahan at involved yung asawa mo sa bilyon, trilyon na pagnanakaw sa gobyerno. My God. Di ba, mga kababayan ko? Yung po ang katwiran. Hindi po yung katwiran na kawawa naman yan kasi namatay na ang asawa. Oy! Sabi nga ni Atty. Bueno dyan baka naman yung mga bilyon-bilyong mga naitabi-tabi dyan. Tingnan nyo naman ang itsura niya, di ba? Gano'ng kasakit sa pamilya niyo na naantala pa po yung pagproseso po sa bangkay ng asawa niyo? Ayun nga nandito kami para Tapos Para ang dami pa nila. alam nyo, hindi siya makapagsalita ng diretso. Yun nga parang parang, alam nyo yung salitang, hindi mo alam kung nag-iingat kang magsalita, hindi mo alam kung natatakot kang magkamali, parang ganun, Ganito si Manong, Requirements. So, ganun ba yung nagdudusa na kami tapos ito maramdaman mo pahirap. Kita mo? Ito na ba yung dadagdag mo? Sa nagdudusa ng araw sila. Gago talaga to! Gigigil ako mga kababayan, pigilin nyo ako. Putik na yun, pauulanan ko talaga ng mura itong matanda na to. Hayop ka. Manong hayop ka. Ay, nako, aywan ko ba? Feeling biktima po. Ito ito na, gago. Ganun ba yung nagdudusa na kami tapos ito maramdaman mo pahirapan ka pa. Pahirapan ka pa raw. Putik na yan, mga kababayan. Parang baliwala yung pagpapahirap nila sa taong bayan. Pagpapahirap nila sa mga tao na nag-ambag-ambag para makalikom ng pondo, makalikom ng isang malaking pera para iserbisyo sana, makagawa ng mga proyekto sana.
sa ating bansa nang hindi tayo nahuhuli? Saan? Mga kapit, bahay nating mga malalago ng bansa. Yung asawa mo ang isa sa dahilan kung bakit tayo nahuhuli, kung bakit tayo nagdudusa, kung bakit tayo lugmok, kung bakit tayo minamata, kinang ina ka. Ewan ko rito. O, sige. Pero sir, nakikilala niyo po Oo. yung mukha ng asawa niyo. Oo. Kilala na anak ko, kaya bigay kami ng waiver. Ano Oh. pa gusto nilang punto? Kita nyo, ano pa gusto nila? Punto, no? Yung kanyang punto, mga kababayan, biktimang-biktima na sila. Hindi, mga kababayan ko, hindi pa pwedeng ganyan yan. Baka akala nyo. Papayag ba kayo na ganun-ganun na lang, mga kababayan ko?